So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video magbibigay ako ng quick review and first impressions sa bagong labas ngayon na smartphone ni Samsung. Finally, in-announce na nila ang susunod sa Samsung Galaxy A series, ang Samsung Galaxy A36. Maganda kaya to? Ano kaya ang pinagkaiba niya sa A35? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan mga ka-J-Vlog, finally in-announce ni Samsung ang susunod sa A series, which is sa Samsung Galaxy A36. So stay tuned, gagawa rin tayo ng first impression and quick review sa Samsung Galaxy A56. So syempre ang A50 series ang top of the line. Kumbaga ngayon tinanggalan nila yung A70 series di ba? So dito na ngayon tayo sa A56 na pinakamataas sa version ng A series. Pero ang topic natin for today is dito muna tayo sa Samsung Galaxy A36. So, ang nakakatuwa dito sa smartphone na to is, complete redesign na sila compare last year. Kasi to be honest, yung A34, A35, A54, and A56 ay magkakamukha lang mga J-Vlog. Napakakunti lang nung kanilang pinagkaiba sa design. Doon lang sa gilid, yung nagkaroon ng uka sa gilid yon. Pero dito sa A36, it's complete redesign na siya. And yung chipset ay bago na rin as well. Quick reminder lang bago natin ito simulan. Quick review lang to at first impression sa bagong labas ng mga smartphone. Nagbibigay ako ng specs, price, and of course yung kanilang availability. So yung physical unit, soon na-order naman tayo ng ng unit na yan. Pero again, bago natin ito simulan, huwag niyong skip dahil sinasabi ko sa inyo, pwede naman tayo magbigay ng mga thoughts natin dito sa mga bagong labas na smartphone based lang sa kanyang specification. So yun nga, ang SRP ng Samsung Galaxy A36, ang 8GB 256 is 19,990 at yung 8GB 512 is 21,990. So nasa rin siya ng ganyang presyo na 20,000 pataas or 20,000 below din, depende sa variant na inyong kukunin. When it comes sa display ng Samsung Galaxy A36, meron siyang 6.78 inches AMOLED display na may resolution na Full HD Plus 1080p resolution. Maganda dito yung protection ng glass niya is Corning Gorilla Glass Victus Protection, Victus Plus Protection, at naka 120Hz screen refresh rate. Matic naman na yan. At mamaya, sa mga specs na magbibigay ako first impressions din. Sa OS out of the box, syempre naka Android 15 na to with One UI version 7. Imala, nag-Snapdragon sila kasi sa mga Samsung A series last year is Exynos, di ba? So, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 chipset na merong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.4 GHz and sa GPU naka Adreno 710 po siya. Meron siyang triple rear camera system na merong 50 megapixel main camera and a 12 megapixel front-facing camera. Maganda, both rear at front camera ay kaya mag-shoot ng 4K video recording. Matic na dapat yan. Sa ganitong range ay kailangan dapat 4K na ang recording yan. Siyempre, meron siyang dual sear speakers. Pagdating naman sa biometrics, dalawa, meron tayong face unlock at fingerprint scanner at yung fingerprint scanner niya ay in-display. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 45 watt fast charging. So next on mga J-Vlog, gusto ko ibigay sa inyo yung thoughts or yung first impressions ko sa overall specifications nitong Samsung Galaxy A36. Unang-una, pag-usapan natin yung display. Unang-una, pag-usapan natin yung overall design niya. So complete redesign na siya compare sa kanyang predecessor. Medyo nag-iba yung camera module ng A36 ngayon. To be honest, medyo nagiging kahawig niya na yung mga Fold series. Yung Fold 6 or Fold 5, yung merong vertical camera module lang. At very minimalist lang design na itong A36. Magkamukha lang A36 at A56. At maganda rin nag-transition na sila sa redesign kasi 2 taon na nila nire-recycle yung ganung design sa A34 and A35. So dito medyo kamukha na nila yung Fold series. Even the Samsung Galaxy A56 again mga J-Vlog. At ang maganda na rin dito sa A36 is glass na ang kanyang likod. Same din sa A56. Dati kasi di ba yung A50 series lang yung glass. Ngayon is glass na rin yung A36 mga J-Vlog. Even yung gilid nitong Samsung Galaxy A36 is aluminum frame siya. And okay naman yung overall design nitong smartphone na to. Mas nagiging premium side mas nagiging premium side na itong A36 with minimalist design lang. Very attractive din naman yung color variation na mo-offer ng Samsung Galaxy A36. Next, sa display, yung screen size, okay.
refresh rate okay, yung protection is okay, Victus, Super AMOLED display, maganda rin yan. Medyo 50-50 lang tayo sa resolution. Full HD Plus 1080p resolution, I think kaya pa nila tong gawing better, di ba? Sa presyo na 19 to 20, dapat WQHD Plus or W Full HD Plus beyond 1080p. Dapat 1220, 1440, mga ganyang mga resolution na dapat ang ino-offer ng Samsung when it comes sa ganitong price tag. Again, bumawi naman siya sa mga ibang specification. Don't get me wrong, Full HD Plus 1080p is not a bad resolution. Hindi lang tumutugma yung resolution sa kanyang presyo. Kasi ang Full HD Plus 1080p, usually nakikita na rin natin yan sa mga entry-level smartphones today. And yung mga mid-range nagsi-step up na sila, yung mga ibang brands is beyond 1080p, minsan 1220, 1440, or minsan 2K display pa, di ba? So, again, better naman yung display ni Samsung compare sa mga ibang brands na AMOLED lang. Dito is Super AMOLED display. Tapos maganda rin yung protection niya according Gorilla Glass Victus, at maganda rin na hindi po to curve. So lahat na ng Samsung devices ngayon is flat na. Nakakatuwa, 'di ba, na si Samsung ang nagpa-hype ng curved display. Nagsimula yan sa mga Samsung Galaxy S6 Edge, Note 4 Edge ba yun? Yung mga ganyan, basta Edge design. Si Samsung parang nagpa-hype niyan eh. Pero ngayon, is tinanggalan nila yan sa kanilang design. Medyo nakakakuha rin sila ng feedback sa mga consumers na medyo nakikinig din sila sa mga consumers na napapagod na yung mga consumers sa ganitong design, yung curve eh. To be honest, hindi naman siya for me, very hassle eh. Lalo na ginagamit ko yung S22 Ultra ko and even the S10. Ang dulas, sobrang dulas, wala kayong ganong kakapitan. Tapos minsan na-accidental touch siya. So okay na flat display na lahat ng display ng Samsung. So sa Samsung Galaxy A36, for me the build quality and the design is just fine. That OS, so sa OS Android 15 with One UI version 7. So syempre there's a possibility, I don't know search pa natin to, pero comment down below. I know na support to ng Galaxy AI. Syempre yan yung mga bagong bagong smartphone ni Samsung, matik dapat support na yan ng Galaxy AI. And the chipset is Exynos before ang ginagamit nila, di ba? Ngayon is Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 chipset. So 6 series, alam naman natin pang mid-range yan, 7 and 6, di ba? Tapos 8 is for flagship. When it comes sa clock speed niya, 2.4 GHz is very normal na yan sa ganitong mga mid-range eh. Usually nga, iba is mas level up pa, kumbaga, di ba, na 3.2, 2.8, and yung Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, hindi ko pa siya nag-game test. Pero based sa kanyang specs, yung clock speed and overall GPU, it can handle naman ng games. Pero again, the Samsung Galaxy A36 is di po yan naka-design for hardcore gaming. For hardcore gaming. Kumbaga itong chipset na to ay kaya mag-handle ng mga day-to-day tasks, mga modern games tulad na lang ML, COD, Genshin Impact. Pero again, depende na lang yan din sa settings. Next, mga ka-J-Vlog, sa camera. Camera, maganda dito sa rear at front camera niya, support ng 4K video recording. At yung triple rear camera system niya is hindi hype or hindi siya joke. Kasi usually, di ba iba sinasabi triple camera, pero pag tinignan niyo yung spec, ay AI lens, depth sensor. Pero dito, very useful lahat ng lente niya, ultra-wide, macro, and main camera. Next mga ka-J-Vlog is the battery capacity. 5K battery with 45 watt fast charging. So maganda, mabilis yung fast charging rate nito. So yung 5K battery niya, full charge lang ng sobrang bilis. And when it comes sa IP rating, so meron tong ingress protection 67. So to be honest, when it comes sa 67, nagagamit na nila yan sa mga older A-series di ba? So sana nag-level up sila when it comes sa ingress protection. Kasi ibang mga competitors niya, step up ingress protection 68, iba pa nga 69, di ba? So sana again i-level up nila yung ingress protection, pero maganda na meron tong water and dust resistance. So pwede ito malublob sa tubig with certain deep and certain time lang, hindi po siya pwedeng mababad, pero meron siyang protection sa tubig. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung first impression ko so far sa specifications ng Samsung Galaxy A36. So hopefully nakatulong to sa inyong buying decision when it comes to smartphone na to. Pero meron pa A56, gagawa rin tayo ng first impression about dyan at ipagpo-phone comparo natin itong dalawang smartphone na to. At yun, wala pa naman siya, hindi pa siya available so far sa Shopee. I think this March din naman marirelease yan. Pag napanood nyo to ng medyo late, check nyo na lang yung description box kung nandiyan na yung link ng Samsung Galaxy A36 sa kanilang official store sa Orange app.